Ikaw, oo ikaw, kailan mo questionin ang mundong ginagalawan mo? Tatanggapin mo na lang ba na ganito ang kalakaran ng mundo? Okay lang ba sa'yo yung paulit-ulit na pangyayari na tila walang katapusan? The government, the health system, the economy. Kailan tayo gigising sa katotohanan na may mali sa sistema ng ating mundo? Huwag mo sabihin na pagsusumikap at sakripisyo ang sagot. Dahil kung ganon, sana ang mga magsasaka, mangingisda, construction workers, mananahe, laborers, ano pa ba yung mga mabibigat na trabaho? Masisipag sila, nagsusumikap sila, pero yumaman ba sila? Yung mayayaman na limited time lang ang trabaho, mas relax, mas komportable, di ba? Tuloy-tuloy lang yung pagyaman at lalo pang yumayaman. Let's talk about health. Yung mga sakit, bakit walang lunas? Bakit puro maintenance imbes na complete healing? Sounds like a lifetime income. Of who? The education system. Hinuhubog ang bawat estudyante para maging perpektong tigasunod, maging employee na susunod sa boss. Sa iba't ibang larangan o uri ng trabaho, tigasunod ka sa nakakataas sa'yo. Hindi ka tuturuan para bumuo ng sariling empire, hindi para directly mapayaman ng sarili. Madalas, walang kinalaman sa tunay na buhay ang ibang lessons na inaaral. Okay, so, diba, mapapaisip ka. Sometimes yung mga estudyante, yung babata pa, diba, sobra ng walang tulog. So, tama ba yung sistema? Or ginawa ang sistema para lang sa mayayaman? I always create contents or videos to trigger people's minds, for humans to question their reality. Dahil kung pwede lang na sana magising lahat tayo habang may oras pa. May oras pa nga ba? Bakit ang mundong to lamang ang negative energy at toxicity? Bakit mali ang mga tinuro sa ating paniniwala right from the start? Bakit ang earth nasa low vibrational frequency? Bakit nag-ooperate sa takot? Bakit lagi tayong may takot? That fear made us feel not secure to live on this planet. We always worry. We became doubtful. Puno tayo ng pag-aalala at alinlangan. That fear made us live in survival. Tila ba kailangan nating makipaglaban para ma-survive ang pamumuhay sa mundong to. This survival way of living, hindi lang sa mahihirap, applicable, even sa mayayaman. Because even millionaires, hindi nakokontento. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para mapalago ang milyones nila. Even billionaires, hindi sila nakokontento. But that's not because of money. Hindi dahil sa pera. It's because of power. Parang yung contentment ma-achieve lang kapag sobrang bilyonaryo ka na, kapag makapangyarihan ka na. Pero yung mindset na yan, para lang
sa mga sakim. Pero diba, kahit sila may fear, takot sila mawalan ng kapangyarihan sa mundong to. Sa mga simpleng tao naman, of course, gusto nila yumaman. Sino ba naman yung gusto maghirap, maguto, mawalan ng tirahan? Siyempre, kailangan natin ng security. And that's normal. And aminin natin na even if a person may have everything in this world, kinakabahan pa rin na one day mawala yung lahat kapag hindi na tinatangkilik yung products or services na meron sila, or sila mismo hindi na sila tangkilikan. Di ba pag ganyan, wala kang kapanatagan, walang peace. In other words, most people on this planet are feared, insecure, and have no peace. People are insecure in so many ways. Insecure when it comes to physical looks, not secure when it comes to health, not secure in relationships, so worried about the status. And the worst part of this fear, dumami yung sakim at ganid na siyang naging dahilan para lalo pa maging challenging ang pamumuhay ng karamihan. Nagkaroon ng krimen, nagkaroon ng mga mapanglamang, yung mga scammers, naguunahan, yung iba na maging politiko. Alam niyo na kung bakit. Meron ding mga sumasanib sa kadiliman para sa luxurious life and fame. And yung iba na mga influencer, they don't care if they are using their influence in a wrong way. Kahit bisyo or sugal yan, ipopromote. Malaki yung kikitain eh. Kailangan ng pera. So, hindi rin natin sila pwede basta husgahan. Sa kabuuan, unti-unti nang nawawala ng puso ang bawat isa. Nawawala na yung totoong malasakit sa kapwa. Minsan, kung di pa magkakaroon ng kalamidad, hindi magkakaroon ng pagtutulungan. Yung iba, kayod lang ng kayod, hindi na nagpapahinga, hindi na natutulog. Kasi, if you want enough income to support your family, you have to overwork. Kahit ang kapalit, wala ka ng time sa pamilya mo at sa sarili mo. Iniintay nyo pa po ba yung zombie apocalypse? Parang ito na yun. Actually, matagal na itong nagaganap. If you can feel energy, mararamdaman mo ang mga tao wala ng emosyon, manhid na, malamig makitungo, sumusunod na lang sa paulit-ulit na routine sa araw-araw. Happiness became a luxury. To sleep became a luxury as well. You have to find time to be happy. Yung iba, nagiging masama na yung ugali dahil sa hirap ng mga pinagdadaanan. Handang manakit ng damdamin ng kapwa through words para mailabas nila yung galit sa puso nila. Gusto nila ng karamay sa sakit na nararamdaman nila. Hurt people, ika nga. Yung iba, di bali ng makapanlamang. Wala ng konsensya. Bashing dito, bashing doon. Ito ba talaga ang mundo na gusto nating terhan? Ang mundong binuo dahil sa pagmamahal? Diba? Lahat ng creations na God binuo dahil sa pagmamahal. Ikaw, kung ikaw si Mother Earth,
Anong mafe-feel mo na naging ganito yung kinahinatnan ng planetang to? Para na siyang planeta ng kadiliman. Kung ikaw si God, ikaw ang kataas-taasang lumikha, ano yung mafe-feel mo? Hindi sila yung dahilan ng mga nararanasan nating fear and sacrifices. I know that there's duality in this world. There's good and bad. There's evil and God. But for me, that's not an excuse to forget the love in our hearts. That's not enough reason to forget that we are created from love. This world must operate in love, not in fear. We're here to be one, to unite. We're here to feel the love. That's why spiritual awakening is so important. In spiritual awakening, we learn to connect to our authentic selves. We heal ourselves and activate our hearts. Ego dies, so we can always follow our hearts. We must learn to heal ourselves from all the pain and sufferings. Recently, I created a video for healing. But I noticed most people are not interested to heal. Yes, at some point, they want, pero ayaw nila mag-effort. Ayaw nilang tuluyang buksan ang puso't isip nila. Ayaw nila ng totoong change. Stick lang sa nakasanayan. Kasi, aminin nyo't hindi, nagiging komportable na rin sa takot at pangamba. Nagiging komportable na sa hirap at pasakit. Healing is the answer. This world needs to heal. When we heal, we spread love. Because that healing projects to the world. When we spread love, this world will start to operate from love. When we operate from love, there will be helping hands, authentic and pure intentions to help one another. When there's help, hearts will be filled with peace and gratitude. Imagine if people on this planet have hearts filled with gratitude, peace, and love. This is going to be a high vibrational planet where positive manifestation is easy. Of course, abundance will flow naturally to each and every one of us. Kasi po nasa high vibration na tayo eh. So, 'di ba? Hindi ka ba napapaisip? Bakit tayo binigyan ng sistema na magdadala sa karamihan sa low vibration? Bakit tayo sinanay sa mga negative emotions? Mas sinanay tayong maramdaman yung mga ganun. While kapag nasa high vibration tayo, 'di ba, mas madali ang buhay. Hindi natin kailangang problemahin yung how kasi everything will follow. You attract who you are. And also, we are divinely guided. We will be blessed. If you give love, you will receive love. If you give kindness, you will receive kindness. If we live in gratitude, peace, and love, which are high vibrational frequencies, we will have a chance to live on 5D Earth. Remember that our planet is now shifting to 5D, and not everyone can experience that unless you raise your vibration. Then we will start to live with Mother Tara,
the 5D version of Mother Earth. In 5D, the planet operates from love, unity, and peace. Negativity, toxicity is not allowed. In 5D, we have oneness, we have unity. Love is our core. Ikaw, magdesisyon ka. Which world do you want to live in? A 3D world that operates in fear, where there's no peace, only short-term happiness, fake love, fake light, or 5D that operates in love, where there's unity, joy, and blissful life. No pressure from the world because there's no people pleasing. A world where everyone have pure intentions and pure love. Lovely soul family. It's about time to choose.